Topic natin po, mga maling gawain sa pagligo at paglinis ng katawan. Number 1, sobrang tagal maligo. Okay? Hindi maganda yung ayaw maligo, masama rin yun. Siyempre, magkaka-infection. Pero yung sobrang tagal maligo, hindi rin maganda. Ang ideal na ligo is around 8 minutes. Siguro mula 5 minutes hanggang 10 minutes lang maximum yung babad sa tubig. Kasi kung sobrang tagal, ang mangyayari, excessive exposure sa soap and water, natatanggal yung oil natin. Nagda-dry yung skin, nagiging irritating. Kung sobrang init ng tubig, nakaka-dry din, nakakulubot ng kamay. At pag nagasgas mo masyado yung katawan mo, papasok yung mga mikrobyo, mag-infection. Yung mga sobrang kuskus sa ulo, nagda-dandruff, irritation. Yung mga sakit na eczema, dermatitis, hindi rin maganda sobra tagal yung ligo. Okay? 5 to 8 minutes, yun lang po ang ideal. Number 2, yung paghilod. Yung sobrang hilod, hindi rin maganda. Minsan, palagay natin yung siko, di ba? Sabi nga ni Dr. Katigo, bawal yung K, yung mga kutkot, kamot, ganyan. Kasi mas lalo mong hinihilod yung isang balat, mas lalo siyang mangingitim. Isip nyo yung nangingitim, para mawala itim, kakayurin ko, hindi po. Mai-irritate yung skin, lalong masisira. So tamang linis lang. Kasi ang skin natin, delicate yan, lalo na sa mukha, wag masyadong malakas yung kuskus. Papangit lang, kakapal. Number 3, sa paghugas ng mukha, paghilamos, meron dyan hindi naghihilamos, di ba? Buong araw, at least minimum 2 beses maghihilamos. Ayaw natin yung hindi naghihilamos, lalo na sa gabi, pagtulog, may tigawat, may pimples. Tapos yung sabon sa mukha, kailangan mas sensitive at mas mild soap lang. Huwag yung mga sabong panlaba o matatapang na sabon sa mukha. Kasi lalo na sa ilalim ng mata, mas mild soap, hindi maghihilamos, wag din sobrang hilamos. Hilamos sa umaga, hilamos sa gabi. Yan ang secret pampaganda. Okay? Number 4, isa ding pagkakamali sa paglinis ng katawan, paggamit ng cotton buds, di ba? Yung tenga natin, kinukutkot natin ng cotton buds, delikado po. Sabi ng mga ENT, yan nga number 1 cause. Kaya nabubutas ang eardrum, kaya nabibingi, kaya nagluluga, at hindi na makarinig yung iba. Nabutas nila ang eardrum. O yung nanay, binutas ang eardrum ng anak. Nako po, huwag kayong gagamit ng cotton buds sa loob ng tenga. Sa iba nyo na lang gamitin yung cotton buds. Baka dito na lang, panglagay ng makeup. Number 5, pagsisipilyo. Ano ba mali sa pagsisipilyo? Yung iba, sa Pilipinas, alam nyo ba gaano kadalas magsipilyo? Ang average dito sa Pilipinas ay 1 beses hanggang 2 beses lang nagsisipilyo bawat araw. Siyempre, ideally, mga 3 times in a day magsisipilyo. So, yung kulang sa sipilyo, hindi maganda. Pero yung sobrang pagsisipilyo po, hindi rin maganda. Yung sobrang diin, yun ang problema ko. Sinasabi ng dentist ko sa akin, Doc, nagagasgas yung ipin mo, maraming injury sa lakas ng sipilyo. Dapat mahina lang. Kasi sabi nga ng dentist natin na vlogger, si Arke De Leon, yung mga dumi, yung malambot lang, basta makuha mo lang yung area. Okay? Isa din problema sa paglinis ng ipin, yung iba hindi nagpo-floss. Kailangan natin mag-floss, walang choice. Yung manipis na sinulid, kailangan po bumili nun. At kasi maraming dumi, food debris na nai-stack doon sa ipin natin sa gitna. Hindi makukuha ng sipilyo yon, kailangan mo yung flossing. Meron pa nga tongue cleaner. At papacheck sa dentista every year, every 6 months. Number 6, pagkakamali, pagbasa pa ang buhok, malakas ang paglinis o pag-scrub ng buhok. Hindi po maganda. Pag ang buhok natin basa, very sensitive. Ibig sabihin, mabilis malagas. Mapapansin nyo po yan, pag edad 40, 50, dati pag naligo kayo, konti lang ang buhok sa drain. Ngayon, pag 40, 50 years old, konting galaw mo lang, ang dami na mahuhulog, o marami mahuhulog sa buhok nyo. So, pagbasa ang buhok, very weak siya. So, pagbasa, dahan-dahan lang ang scrub, ha? Lalo na pag nagtutuyo, padampi-dampi lang. Huwag mo na ganun-ganunin yung buhok mo. Lalo na minsan sa barbero, di ba? Malakas masyado pag suklay, nakakasira ng buhok.
Number 7, pagkakamali sa kalinisan ay hindi naalagaan yung sensitive parts natin. Ano tong sinasabi ko? Yung private part ng kalalakihan, yung private part ng kababaihan, mas sensitive yung mga balaton, mas maninipis, ha? So, kailangan yung mga mild soap lang, huwag masyadong mainit na tubig, pero hinuhugasan din yun, lalo na sa lalaki, lalo na sa babae. Merong mga sabon para doon, or basta mild soap lang, para hindi mairita ang skin natin. Kasi masyadong manipis doon sa private part ng lalaki at babae. Number 8, pagkakamali, hindi naglilinis ng punda. Doc Lisa, di ba? Yung linen, hindi nilalabhan. Every week, every 2 weeks, nilalabhan kasi sobra dumi yun. Ang tao po, hindi nyo alam naglalabas tayo ng dead skin cells. Dead skin cells, yung balat natin, natatanggal yan, di natin alam. Yan ang kinakain ng mga dust mites So, pag yung linen natin, marami yan. Lalo na kung may alaga kayong hayop o aso, natutulog sa kama, madumi. Diba? So, dapat huhugasan ang linen. Kasi yung dumi ng bedsheet, dumi ng unan, pupunta sa mukha natin sa balat. Number 9, pagkakamali, ito po. Yung mga nagtitrim, yung nagpe-pedicure, nag-manicure, okay lang. Pero sa pedicure, alam niyo yung pedicure, pag-cut ng mga kuko natin, dapat diretso lang. Ako ginagawa ko, diretso lang dapat kung ito yung kuko natin sa paa, dapat diretso lang siya. Huwag nyo gagawing triangle. Pag ginawa nyo triangle yung sa paa, sa mga nagpe-pedicure po, payo ko sa inyo, huwag nyong galawin yung side. Kasi pag sinira nyo, naging triangle yan, pwede silang magkaroon ng ingrown. Pag tumubo yan, yung kuko papasok sa laman. Kasi nga, ginawa mong triangle. Dapat square lang siya para napupush niya. Diba? Tsaka yung sapatos, wag din masyado masikip, nagkukos ng ingrown toenail. So, yung trim, tama-tama lang, mahaba-haba. Kasi may nerve ending siya, napakasakit. Pag nasobrahan mo, napaikli masyado yung pagputol ng kuko. And number 10, bad habit, hindi naghuhugas ng kamay. Diba? Kailangan maghuhugas tayo ng kamay palagi kasi syempre hand washing yan. O minsan, pag umuubo, ubo sa kamay. Pag hahatching sa kamay, di nahawa mo ibang tao. So, laging maghugas ng kamay. So, sana nakatulong po to 10 tips sa pagligo at paglinis. Ito yung mga bad habits na iwasan natin. Salamat po.